Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanindigan sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pilipinas hindi magpapasindak sa iligal na presensya ng mga barko ng China sa ating teritoryo. Mga estratehiya at programa ng pamahalaan para mapababa ang unemployment rate sa bansa naging epektibo ayon sa DOLE. Mas maraming job fair, asahan. Pangulong Marcos Jr. iginiit na walang papel ang ehekutibo sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Mga balota na unang naimprenta ng COMELEC para sana sa 2025 elections. Sisirain, Department of Energy, tiniyak ang supply ng kuryente sa araw ng eleksyon. At Senado, tiwalang maihahabol na aprubahan ng mga nakapending na priority bill sa pagbabalik sesyon sa Hunyo. Una sa ating mga balita, nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi magbabago ang kanyang pulisiya na protektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Tugon ito ni Pangulong Marcos sa patuloy na panatili ng monstership sa loob ng exclusive economic zone ng bansa at patuloy na paglapit ng iba pang barko ng China Coast Guard. Kamakailan lang din, pumasok pa sa ating archipelagic waters ang tatlong warship ng PLA Navy. Ayon sa Pangulo, hindi sapat na dahilan ang mga ito para magpasinda. Paninindigan pa ng punong ehekutibo, manatili ang ating presensya sa West Philippine Sea. Kung sa palakihan at paramihan lang ng barko, malayo tayo sa China. Pero ang policy naman natin is that we will just continue to defend our territorial, our sovereign territory and our territorial rights in the EEZ. No matter what they do, kahit na, yun na nga, kahit na banggain na yung barko natin, kahit na mag-water cannon sila, mag-laser sila, kahit kung ano pang gawin na mag-block sila, laging nandyan ang Pilipinas. We will always be there protecting our territory. We will always be there making sure our fishermen are able to exercise their sovereign rights. Nandyan lagi. Pinananatili ng Philippine Coast Guard ang sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Patuloy ang pagbabantay ng barko ng PCG na BRP Teresa Magbanwa sa China Coast Guard Vessel 3304. Sa ngayon, napapanatili ng PCG ang distansya ng naturang barko ng China ng 105 hanggang 115 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales sa kabila ng mataas na alon na umaabot ng 3 hanggang 4 na metro. Hindi nagpapatinag ang BRP Teresa Magbanwa kung saan patuloy ang kanilang radio challenge para igiit ang iligal na panatili ng mga barko ng China sa EEZ ng bansa na paglabag sa Philippine Maritime Zones Act, UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hindi magpapatinag ang PCG para matiyak ang proteksyon ng mga mangingisda sa WPS sa paraang hindi pinatataas ang tensyon. Interoperability sa pagitan ng Pilipinas at iba't ibang kaalyado nitong bansa pinalakas pa sa ika-6 na Multilateral Maritime Cooperative Activity. Si Patrick De Jesus ng PTV sa Balitang Pambansa. Iba't ibang pagsasanay ang isinagawa sa paglalayag nitong Miyerkules ng mga barko ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia sa West Philippine Sea, partikular sa timog na bahagi ng Baho de Masinloc. Ito na ang ika-6 na Multilateral Maritime Cooperative Activity sa pagitan ng mga nasabing bansa. Ginamit ng Philippine Navy ang kanilang multi-role guided missile frigate na BRP Jose Rizal
at ang search and rescue assets ng Philippine Air Force. Naglayag para sa Australia ang HMAS Hobart, JS Akizuki sa Japan at USS Benfold ng Amerika. Lumipad din ang P-8A Poseidon aircrafts ng Australia at US. Ayon sa AFP, pinalalakas dito ang interoperability ng mga kalahok na bansa at ang MMCA ay alinsunod sa international law at tiniyak ang ligtas sa navigation. May mga warship ng PLA Navy ng China ang namonitor pero wala namang ginawang hakbang ang mga ito laban sa MMCA na naging matagumpay. Kamakailan lang ay sinagawa rin ang joint aerial exercise ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea, kung saan kasama pang lumipad ang dalawang B-1 bomber aircraft ng US Pacific Air Force. Sabi ng isang eksperto, pagpapakita lamang ito ng patuloy na suporta ng security partners ng Pilipinas na isa ring mensahe sa China. That's basically a signal from them that we should continue resisting Chinese coercive actions. Kasi ang goal ng China, while it's applying what we call gray zone tactics against the Philippines, is to weaken our resolve. But this military exercises, the multilateral and the bilateral exercises, are indication that you cannot basically win the Philippines away from the United States and its security partners. Kaugnay nito, nagkaroon ng introductory call si U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth kay Defense Secretary Gibo Teodoro at napag-usapan ang defense cooperation bilang bahagi ng alyansa ng Amerika at Pilipinas. Gayon din ang patuloy na deterrence sa South China Sea. Tinalakay din nina Hegseth at Teodoro ang pagpapalakas sa sandatahang lakas ng Pilipinas at patuloy na commitment sa Mutual Defense Treaty na mahalaga sa pagpapanatili ng ligtas at malayang Indo-Pacific. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus para sa Balita Pambansa. Ikinalugod ng Department of Labor and Employment, DOLE, ang resulta ng Labor Force Survey na bumaba ang bilang ng mga Pilipino na walang trabaho. Giit ng kagawaran, tuloy-tuloy pa rin ang mga job fair para makatulong sa mga walang trabaho at mga bagong graduate. Si Efraim Gaitos ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Epektibo ang mga inilatag na estratehiya at programa ng Department of Labor and Employment o DOLE para mapababa ang bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Bureau of Local Employment Director Patrick Patriwirawan Jr. na nakatulong sa pagbaba ng unemployment rate noong December 20 hanggang 24 ay ang patuloy na paglapit ng mga kababayan natin sa Public Employment Service Office o PESO kahit tapos na ang job fair sa kanilang mga lugar. Idagdag pa niya rito ang mga nalikhang seasonal job noong Christmas season. Maganda nga po yung resulta ng lumabas na labor force survey ngayong para sa buwan ng Desyembre. Ito ay patunay lamang po na may mga strategiya, yung mga programa at serbisyong ating pong tinutukan yung nakaraang taon ay naging epektibo po sa pagsisiguro na may access po ang ating mga kababayan sa mga employment opportunities po. Inanunsyo rin ng DOLE na marami pang mga nakalinyang job fair ngayong Pebrero at sa susunod na buwan. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng trabaho ang mga Pilipino. Pagtitiyak ng DOLE, patuloy nilang tututukan ang mga programa ng pamahalaan para makamit ang unemployment target sa mga susunod na taon. Patuloy po na binabantayan natin na hindi lalampas sa pagitan ng 4 to 5% ang ating unemployment rate sa mga susunod pa po na taon bilang taya po natin sa ating Philippine Development Plan. Sa huli, hinimok ng DOLE ang mga naghahanap ng trabaho, lalo na ang mga fresh graduate na lumapit sa kanilang mga PESO para magkaroon ng access sa mga bakanteng trabaho. Mula PBS Radyo Pilipinas, Efraim Gaitos para sa Balitang Pambansa. Nag-courtesy call sa Malacanang ang Pangulo at Chief Executive Officer ng Mitsubishi Motors Corporation. Plano kasi nilang magtayo ng 7 billion pesos na negosyo sa Pilipinas sa susunod na 5 taon. Kasama ang paglikha rito ng mga trabaho. Sa pagharap kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isa-isa nilang inilatag, partikular ni MMC President at CEO Takao Kato, ang investment plan ng kanilang kumpanya. Kasama sa expansion plan ng Mitsubishi Motors ang paggawa ng mga bagong kotse sa Laguna.
Natuwa naman ang Pangulo at sinabing mahalaga sa Pilipinas ang itatayong negosyo ng Mitsubishi Motors. Bago nagtapos ang pulong, masayang sinabi ni Cata na napili nilang mamuhunan sa Pilipinas dahil matatag ang ekonomiya nito. Tiniyak ng National Food Authority, NFA, sa Eastern Visayas ang sapat na supply ng bigas, kasunod ng deklarasyon ng Food Emergency for Rice. Aabot sa libo-libong sako ng bigas ang ibebenta sa mas mababang presyo sa mga piling LGU. Si Alit Reyes ng PIA Leyte sa Balitang Pambansa. Puspusan ang ginagawang paghahanda ng National Food Authority sa Eastern Visayas upang tugunan ang pangangailangan sa supply ng bigas, bunsod ng pagdideklara ng Food Emergency for Rice. Ayon kay NFA Regional Manager May Sara Sabare, aabot sa 71,000 bags ng bigas ang nakatakdang ibenta sa mababang presyo sa mga piling LGU sa Leyte, Southern Leyte at Northern Samar. So kami, pinapaprepare kami by February 15, hopefully, mag-start tayo sa Region A. So initially, may request na, pero hindi pa rin nakakonfirm as of now. Sa ilalim ng Food Security Emergency for Rice, ang NFA ay magbebenta ng bigas sa mga piling kadiwa ng Pangulo sites sa halagang 36 pesos hanggang 38 pesos kada kilo. Samantala, ikinatuwa naman ng ilang rice consumers ang pagbaba ng presyo ng bigas. Ayon sa kanila, ito ay malaking tulong sa kanilang pamilya, lalo pat may ilang mga pangunahing bilihin ang sadyang tumaas ang presyo. Dako na itong gihapon nga boli sa amon. Nag-ubos-ubos gihapon. Bisan buto yung pagkaubos, basta okay nagkapitan na amon ng presyo. Mula sa Philippine Information Agency, Eastern Visayas, Alit Reyes, Balitang Pambansa. Nagpahayag ng kanilang interes na bumili na NFA Rice ang maraming LGU sa Camarines. Ito'y sa layunin pa rin na maapababa ang presyo ng bigas sa merkado. May Balitang Pambansa si Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas Naga. Mismong mga taga-National Food Authority ang bumaba at nakipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan sa Camarines Sur at Camarines Norte para sa mga ibibentang NFA rice. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Naga, sinabi ni NFA Camarines Sur OIC Manager Marvin Malabanan na agad silang umaksyon matapos maideklara ang food security emergency ng Department of Agriculture para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado. Binibigyan namin silang 3 days na i-inform kami if they are interested or not, or kung ilan ang bibilihin nila, and then we will be giving them yung MOA, and then pwede na sila magbayad para mai-out na yung bigas. Sa ngayon, maraming LGUs na ang nagpahayag ng kanilang interes na bumili ng bigas sa NFA. Paliwanag ni Marbian, ang 25,000 sako ng bigas na nakalaan sa Camarines Sur ay hahati-hatiin depende sa laki ng populasyon ng isang lugar. Pagtitiyak ng NFA Camarines Sur, mayroong sapat na stock ng bigas sa mga bodega nito. Kaya naman ang mga mamimili rito naghihintay na lang na maging available ang NFA rice, lalo't malaking tulong ito sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. So mga pobreng walang kakayang bumili ng malaking presyo, doon kita pupunta sa maliit na presyo. Talaga usually yun naman ang hinahangad kang mga yung ganung presyong bumaba. Ang mga ganitong hakbangin ang isa sa mga tinututukan ng pamahalaan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan ng abot kayang bigas ang mga Pilipino. Mula sa Radyo Pilipinas Naga, Vanessa Nieva Paz para sa Balitang Pambansa. Iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wala siyang papel sa paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi naman nakikita ni Pangulong Marcos na makaapekto ito sa momentum sa takbo ng ekonomiya. Narito ang ulat. Wala raw basbas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagkaka-impeach kay Vice President Sara Duterte. No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment. I do not give guidance to Congress. We are independent of each other. Na-impeach ang ikalawang Pangulo matapos pumirma ang 215 na mambabatas sa ika-4 na impeachment complaint na. Una na nakiusap ang presidente sa Kongreso na iwasan ang paghahain ng reklamo para patalsikin si Duterte. Pero
Numero 1 sa listahan na pumirma ang presidential son na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Habang pinakahuling signatory ang pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Once it has been filed, there is a procedure that needs to be followed already. So sabi ko, andyan na tayo, sabi ko kay Kong Sandro, sabi ko sa kanya, the process has already begun. So, it's your duty now to support that process. So do your duty. That's what I told him. Do your duty. You have to support the process. You are constitutionally mandated to carry out that process. I didn't know you'd be the first to sign, though. Nasa Senado na ang bola na siyang magsisibing impeachment court. Pero nag-adjourn na ang sesyon at babalik na lang sa June 2 pagkatapos ng eleksyon. Presidente lang ng Republika ng Pilipinas ang may kapangyarihan na magbukas ng espesyal na sesyon. If the senators ask for it, yes. Again, sila ang magde-decide. Hindi kami ang nagde-decide dito. If the Senate President calls me up on the telephone, the senators, kinausap ko yung mga senator kung pwede ba mag-special session. Sure, gagawin ko. Pero kung wala silang request na ganun, ibig sabihin may iba pa silang ginagawa. They're not yet ready. It is up to them how they decide to have their trial. When they have their trial, what are the rules for the trial, how they will conduct it. Naniniwala ang presidente na walang epekto ang impeachment sa ekonomiya o serbisyo ng gobyerno. Pinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga plano at programang nais isulong ni newly appointed PhilHealth President at CEO Dr. Edwin Mercado. Nabanggit din ni Pangulong Marcos ang rason ng pagbibitiw ni dating PhilHealth Chief Ledesma Jr. Si Crisel Insigne ng IBC sa Balitang Pambansa. Tiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kakayahan ni Dr. Edwin Mercado bilang bagong President at CEO ng PhilHealth. Ayon sa Pangulo, kwalipikado ito bilang PhilHealth Chief dahil sa pagiging mahusay sa kasanayan niya patungkol sa hospital administration, insurance at healthcare. Pinuri naman ni PBBM ang mga plano at programang nais isulong ni Mercado para sa nasabing ahensya, gaya ng digitalization at expansion ng coverage para sa mga members ng PhilHealth. Napunta yung usapan sa digitalization. Kasi maganda naman ang serbisyo ng PhilHealth. Ngunit yung pag-process ng mga ng claim, pag-apply, etc. Hindi kinakamay pa rin. Kaya't napakabagal, and that's why that became a priority to give better coverage for different conditions for those who will avail of the PhilHealth services and of their financial support. Samantala, nabanggit rin ng Pangulo ang dahilan ng pag-alis sa posisyon ni dating PhilHealth Chief Emmanuel Ledesma Jr. Yes, he left his position already. Sabi niya that nahirapan na rin yata sa... Kamakailan lang, nagtagpo na rin ang bagong PhilHealth Chief at DOH Secretary Herbosa para pag-usapan ng ilang reforma tulad ng digitalisasyon para sa pagpapaunlad pa ng pagbabayad ng health benefits ng mga medical professionals sa bansa. Mula sa IBC 13, Crisel Insigne para sa Balitang Pambansa. Nagtalaga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng bagong chairman ng Dangerous Drugs Board o DDB. Ang bagong appointment ni Oscar Valenzuela ay nakapost mismo sa Facebook ng Presidential Communications Office. Si Villanueva ay dating DILG Undersecretary for Peace and Order. Pinalitan ni Valenzuela sa pwesto si Catalino Cuy na naupo sa DDB noong 2018. Sa ilalim ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Trabaho ng DDB na gumawa ng mga polisiya at estratehiya para labanan ang ilegal na droga. Si Valenzuela ay miyembro ng Philippine Military Academy Marangal Class of 1974. Sisirain na ng Commission on Elections, COMELEC ngayong araw, ang ilang bahagi ng 6 na milyong balota na nauna nang naimprenta noong Enero. Ito ang mga ginupit na bahagi ng 6 million ballots na hindi gagamitin sa midterm elections dahil
hindi nakasama ang mga pangalan ng kandidato na pinadaragdag ng Korte Suprema. Matapos sa warehouse ng COMELEC sa Santa Rosa, Laguna, didiretso ang mga papel sa Mabalacat, Pampanga kung saan ito tutunawin o ire-recycle. Katuwang naman ng COMELEC ang National Archives of the Philippines para sa pagsira ng mga balota. Nakaantabay din ng PPCRV, NAMFREL, Lente at Commission on Audit para matiyak na tama ang proseso ng pagsira rito. Ang mga opisyal naman na balota, inaasahan na sa susunod na buwan ay wawasakin. Bumuo ang Department of Energy ng task force na titiyak na hindi magkakaroon ng interruption sa supply ng kuryente sa 2025 national and local elections. Kaugnay niyan, patuloy rin ang pagpag-ugnayan ng Energy Task Force election sa COMELEC at maging sa Department of Defense. Nagbigay na ng direktiba si Energy Undersecretary Felix William Fuentebella sa task force na tiyakin ang tuloy-tuloy na kuryente at sapat na supply ng langis sa mismong araw ng halalan. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng contingency measures sa anumang posibleng mangyari tulad ng kalamidad. Ito'y para mapanatili ang integridad ng halalan at maging ang kumpiyansa ng publiko. Naka-standby na ang task force na may centralized energy command hub para mabantayan at mabilis na tumugon sa posibleng issue na may kinalaman sa power supply. Hindi lang kaligtasan ng mga pasahero ang babantayan ng Philippine Coast Guard ngayong nalalapit na eleksyon. Tutulong din kasi ang ahensya sa paghahatid ng mga eleksyon paraphernalia sa iba't ibang lugar sa Bicol. May balitang pambansa si Gary Carillo ng Radyo Pilipinas Albay. Karagdagang floating assets ang ipadadala ng Philippine Coast Guard o PCG sa Bicol Region sa susunod na linggo. Pero ang mga kagamitan na yan, hindi para sa search and rescue operations, kundi para sa nalalapit na 2025 midterm elections. Isa kasi ang PCG sa mga katuwang ng Commission on Elections o COMELEC para maihatid ng maayos ang mga election paraphernalia sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Bukod sa ating existing floating assets na HSRB, yung high-speed craft, however, if we need further air asset katulad ng chopper or yung ating islander, we can request higher headquarters and they will provide immediately. At dahil inaasahan ang pag-uwi ng mga botante sa Bicol mula sa Maynila at mga probinsya sa darating na Mayo, mas hihigpitan pa ng PCG ang kanilang pagbabantay lalo na sa mga pantalan. Layunin nito na matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at biyahero. Meron po tayong more or less na isang composite ng mga K9 units at ating mga EODs at yung ating mga personnel na meron din mga substations in the area. At itong mga seaports natin ay binabantayan naman natin 24/7. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas pinaigting na paghahanda ng PCG Bicol upang matiyak na magiging maayos at mapayapa ang halalan. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Gary Carl Carillo para sa Balitang Pambansa. Maaaring i-extend umano ng Senado ang kanilang session days hanggang Huwebes. Ito'y para maihabol o maipasa nila ang ilang mga pending priority bills ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kailangan pang iproseso ng kanilang kapulungan. Si JB Santiago sa Balitang Pambansa. I am hopeful we can do it within the 6 session days. Why? Kumpiyansa si Senate President Jesus Escudero na maihahabol pa ang ilang pending priority bills bago matapos ang 19th Congress sa Hunyo. Bagamat magbabalik ang session sa June 6, muling magbe-break din agad ang Kongreso sa June 13. Kaya 6 na session days lang ang matitira para maaprubahan at maratipikahan ang mga panukalang batas. Sabi ni Escudero, posible pa rin itong maisakatuparan kung makakapagpasa ng committee reports ang mga komite habang nakareses pa ang Senado. Ipinaliwanag niya na sa loob ng 6 session days, maaari nang maaprubahan sa second reading ang panukala sa loob ng 1 araw at sa loob naman ng 3 araw, may papasa ito for final reading. Kung kakailanganin, maaari ring i-extend ang session hanggang Huwebes para mapabilis ang proseso. If we extend sessions on a Thursday, we can do more.
If the President certifies it as urgent, then we can dispense with the 3 days. Kabilang sa mga panukalang target tapusin, ang Konektadong Pinoy Bill, e-Governance o e-Gov Bill, Right-Sizing Bill, at ang Virology Institute Bill. Lahat ng yan nakapaloob sa LEDAC bills ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I am very hopeful that yes, we can. With the assistance of the executive, if it is a priority measure, we can abbreviate the process and pass certain other bills that haven't even been sponsored on the floor in the 6 remaining session days that we have. Nakabinbin ngayon sa Kamara ang 200 peso wage hike bill. Nasa Kamara na ngayon ang bola para maihabol ito. 1 taon na kasi ang nakalilipas noong ipinasa ng Senado ang sariling bersyon na 100 pesos wage hike bill. Mula sa IBC 13, JB Santiago para sa Balitang Pambansa. Target ng Bureau of Corrections na magtayo ng prisons facility sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Ayon kay Bureau Chief Director General Gregorio Catapang, layo nitong mapabuti ang penal system ng bansa, alinsunod sa RA 10575. Kasalukuyang tinutukoy ang posibleng lokasyon nito sa mga rehiyon na wala pang pasilidad, kabilang ang Region 1, 2, 3 at Cordillera. Dagdag pa ni Katapang, may mga kausap na rin sila para sa pagtatayo ng mas malaking prison facility. Target na mailipat ang New Bilibid Prison sa labas ng Metro Manila at tuluyang isara sa taong 2028. Package 1 ng kauna-unahang bus rapid transit system ng Pilipinas sa Cebu City. 85% ng tapos. Si Angeli Valiente ng Radyo Pilipinas Cebu sa Balitang Pambansa. 2 taon matapos pasinayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Package 1 ng Cebu Bus Rapid Transit Project dito sa Cebu City, ito na ngayon ang update sa kauna-unahang bus rapid transit system sa Pilipinas. 85% ng kumpleto ang Package 1 at inaasahang matatapos sa susunod na buwan. Officially, yung target is March 5, but sometimes it depends on whether there are mga extension of time that the contractor will file, and of course this will be evaluated by our consultant, and then we'll seek approval sa top management. Samantala, pinuproseso na rin ng lokal na pamahalaan ang issue sa right-of-way. Ayon kay Cebu City Mayor Raymond Garcia, kakausapin nito ang konseho upang mabigyan na siya ng authority na lumagda ng kasunduan sa mga lot owner na maaapektuhan ng proyekto. I've already also talked to some councilors and asked them to prioritize the authority of the mayor to sign the remaining deeds of sale for the purchase of the lots that will be affected road right-of-way for the BRT. Ang BRT project ay isa sa mga priority projects ni PBBM bilang tugon sa kakulangan ng mass transportation at matinding traffic sa lungsod. Nasa 1 billion pesos ang inilaang pondo para sa 2.3 kilometers na unang bahagi ng proyekto. Mula sa Radyo Pilipinas Cebu, Angeli Valiente, Balitang Pambansa. Mga maingisda sa Sibuyan Island, Romblon, binipisyaryo po ng Bangkako, Gawa Ko program ng BIFAR. Si Paul Jason Foss ng PIA Mimaropa sa Balitang Pambansa. 3 Fisher Folk Association sa bayan ng Magdiwang at Kahidyukan sa Sibuyan Island, Romblon ang naging benepisyaryo ng Bangkako Gawa Ko program ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Special Area for Agricultural Development o BIFAR SAAD. Ayon kay Luisito Manes ng BIFAR Romblon, 15 unit ng fiberglass boats ang natanggap ng mga mangingisda. Para matulungan ang magkaroon ng karagdagang kita ang mga ito, sila mismo ang tinuruan ng BIFAR na magtrabaho sa kanilang mga bangka. Taong 2023 na magsimula na magsanay sa paggawa ng fiber boats ang mga mangingisda. Noong nakarang taon naman, nakatanggap sila ng mga gamit para makapagsimula sa paggawa ng bangka. Maliban dito, nakatanggap din ng mga mangingisda ng makinang pandagat. Sa ngayon, nagagamit na ng mga mangingisda ng Agsaw Fisher Folk Association, Tampayan Fisher Folk Association at samahan ng Mambubukid at Mandaragat ng Sibuyan ang 8 sa 15 mga bangkang gawa mismo nila. Ang Bangkako Gawa Ko program ay bahagi ng Pagbabago Livelihood and Development Program ng BIFAR SAAD. Mula sa Philippine Information Agency Mimaropa,
Paul Jason Foss para sa Balitang Pambansa. Nagsimula na ang surfing challenge sa lalawigan ng Aurora. Ang first prize ay tatanggap po ng mahigit 400,000 piso. Si Michael Taroma ng PIA Gitnang Luzon sa Balitang Pambansa. Idaraos ngayong Webes hanggang Sabado sa Sabang Baler Beach ang ika-17 Aurora Surfing Challenge. Ang naturang aktibidad ay bahagi ng Pasidayo Festival na pagdiriwang sa ika-46 na anibersaryo ng pagkakatatag ng lalawigan ng Aurora. Ayon kay Aurora Provincial Tourism Head Ana Risa Mendoza, aabot sa 403,000 piso ang kabuuang cash prize na maaaring makuha ng mga mananalo. This year we have 7 categories. We have men's longboard, men's shortboard. So meron tayong women's longboard, women's shortboard. Meron tayong junior girls and junior boys. At meron tayo ngayon na tinatawag natin na master surfers. Ito yung mga mga matatagal na. Ang bayan ng Baler ay tinaguri ang birthplace of Philippine Surfing sang-ayon sa Republic Act 11957 na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong 2023. Mula sa Philippine Information Agency, Gitnang Luzon, Michael Taroma para sa Balitang Pambansa. Samantala, abangan naman po sa Bagong Pilipinas ngayon. Mainit na tatalakayin ni Philippine National Railways General Manager Giovanni Miranda ang mga programa at proyekto ng PNR. Kabilang na dyan ang mga akbang kung paano mas mapauunlad ang kanilang railway. Susunod na po yan kaya tutok lang dito sa inyong pambansang TV, ang PTV. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang 6:00 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.